Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Siya sa Manila dahil nga meron siyang check-up sa kanyang kalusugan, no. Nagkataon pinainit nitong administrasyon yung issue ng ICC. Wala pang 24 oras, siya rin lamang umalis na si Digong. Pagbaba niya dito, lipad na papuntang daig. At yun nga ho ang nangyari. Pero panoorin nyo ho kung paanong pakikipag-usap ang ginawa nitong si dating Executive Secretary Miguel Dea sa AFP para dalhin sa hospital at kung maaari makakuha man lamang ng gamit o kung makausap man lamang yung kanyang mga anak bago siya ilipad sa Netherlands. Kasi sa tingin ko alam na rin nitong sila Secretary Miguel Dea, yung pinaplano na yan itong si Marcos Jr. Kaya kayo mga kababayan, nakaturo na ho sa inyo itong si Vice President Sara Duterte. Kung gusto ho natin baguhin ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa, kung di kayo masaya sa inyong nakikita sa House of Representatives, sa Senado, alam nyo na ho gagawin. Vote straight. Black voting tayo. Black voting tayo mga DDS. Mag-ala-INC ho tayo dito sa isa na to. Mag-ala-INC ho tayo. Vote straight, black voting. Duterte, nandyan ho. Yung napag-usapan natin dun sa huli nating video, sa mga susunod na video, ilalabas na ho natin dyan kung sino naman yung mga hindi dapat iboto. Dahil pagka nanalo yung mga yan, nako, ang laking problema sa sambayan ng Pilipino. Okay ho ba yun? Umpisahan ho natin. Ito, game. Nasa kamay nyo yan. Sinabi na nitong si Secretary Miguel Dea, nasa kamay nyo yan. Dahil kung sakaling kumontra ang AFP dyan, hindi ho mangyayari yung kabalbalan na yun na ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, nagkasunod-sunod na ho. Itong si VP Sara, si Tatay Digong, ngayon, sinusubukan ho nilang tunawin yung supporter base ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanilang atake dito, uunahin yung mga kilalang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga, para magkawatak-watak o masira yung pundasyon ng mga taga-suporta at wala nang makita yung mga taga-suporta ni Tatay Digong, magpapalipad sila ng takot sa mga gumagawa ng content pabor dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo naman ho dito mga kababayan, hindi na ho siguro taliwas. Hindi naman ho siguro lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan. Talagang Duterte supporter ho tayo. Kahit ano pang mangyari dyan, hindi ho tayo pwedeng bumitaw dito sa ano na to, dito sa nangyayari na to, ika nga. Pagka ho kasi natakot ho tayo, o di naman ho kaya binago ho natin ang ating naratibo, parang sinabi ho natin, nanalo itong mga demonyo na to. Ganito na lang ha. Ganito na lang gawin natin para talaga mas mabisa ang atake natin.
Hindi na ho tayo ang gagawa ng banat doon sa mga kung ano mang nangyaring kaganapan sa House of Representatives kahapon. Hindi na ho para sa tayo ay magsalita pa dyan. Okay? Mga ordinaryong Pilipino, splice nyo, ikat nyo, kayo na hong bahala, magkomento. Wala na, tayo dito sa PH Update. Off limit ho tayo dyan. Ika nga, alam na ng sambayan ng Pilipino kung anong nangyari dyan. Kung anong klaseng mga napag-usapan dyan. Di na para sa atin pat magsalita. No, kung anong nangyari dyan. Kasi meron hong meron hong babala ang mga mambabatas. Kung sakaling meron mang pinag-uusapan dyan, diba? Alam nyo na ho. O yung mga ordinaryong Pilipino, labas nyo na lang ho yung anyong saloobin kung ano nga bang nararamdaman nyo sa mga napag-usapan kahapon diyan sa House of Representatives. Sir, please, hindi naman namin sinasabing hindi eh. Pagbigyan Sino ba to? ng wakas lang po. Ano ang pangalan nito? Wala kasing patch, di natin mabasa ng maigi. Pinakiusapan na pala AFP eh. Diba kasabi ng AFP, di naman PNP ang uniforme din eh. Wala na po siya. Ano yan, parang merong pakpak eh. Ano ba yan? Air Force. Air Force ba ho kayo? Mas former President of the Philippines, di ba? Yung nangyayari ng pamilya, resuspetan. Ayun. Sino ba tong ano na to? Kesyo sisingit daw siya. Procedural eklabu. Eto ro, rektaho tayo dito kay Senator Robin Padilla, no? Susundot ho siya kaunay sa mga napag-usapan sa Senado. Mas mabisa sana tong si Senator Robin kung talagang hinarap niya itong si Torre to, di ba? Sayang lang kaso nasa Netherlands siya. Pero ito, may nagsalita naman ho itong si Senator Robin Padilla. Kaugnay diyan sa mga nangyaring pag-uusap sa Senado, yung pinatawag si Torre, yung mga nasa gabinete, yung mga nagsabuatan para maipadala sa Netherlands itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. O hindi nagsabuatan. Ay baka yun lang marinig yun. Baka sabihin la fake news yun kasi wala naman nagsabuatan. Nagtulungan. Ayan. Yung mga ahensyang nagtulungan, talagang todo coordination sila. Kada hakbang na gagawin nila dyan sa pagpapalipad na yan kay Tatay Digong mula sa Pilipinas papuntang Netherlands. Pakinggan natin ang mga punto de vista netong si Senator Robin Padilla. Diba? Mas mabisa kung nandun siya, no? Sa tingin nyo ba, ano ba? Mas iba kung kinumpronta niya itong si Torre at sinabi niya, ikaw Torre sumusobra ka na. Diba? Yung tipong di ka na naawa, 8 years old. Kakalad ka rin mo. Mas mabisa sana yung tipong pagka-tigas nitong si Senator Robin. Hindi, kumbaga, yun din kasi nababasa natin sa social media. Anyway, nandiyan din si Senator Robin para makipag-ugnayan dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ano ang magiging kakahantungan ng kampanya ng PDP Laban. Ito na, pakinggan natin ito. May kanya-kanyang opinion. May kanya-kanyang naratibo. Yan ang pinag-aralan ng mga abogado, guluhin yung mga simpleng bagay. Ano to? Mapambira talaga to si Senator Robin. Di ba mas okay sana yung tipong, mas narinig ng mas maraming Pilipino. Ilan lang naman yung reach natin. Maabot ng 500,000, 600,000, 200,000. Pero pagka ito, mga ganitong klaseng litanya, lumabas sa Senado, naku, malaking ano ho yan. Tama naman ho yung sinasabi nito si Senator Robin Ito yung gawain ng mga abogado yung tipong simpleng bagay ginagawang komplikado. Sinasabi, wala nang mas tataas pa sa saligang batas. At yung karapatan na nakalagay sa saligang batas ng bawat Pilipino, hindi presidente Pilipino, dapat galangin at respetuhin. Di ho natin malaman kung anong nangyari dito sa mga opisyal natin. Ay pinagtatawanan tayo sa buong Southeast Asia, sa buong mundo, pinamigay nila presidente nila, mga ogang mga Pilipino. Masakit man nung sabihin, kahit tayo taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagka lumabas tayo ng Pilipinas, pagka nakita kanila Pilipino, ang paningin sa'yo, ogag.
Kasi yung bansa nyo, hindi man lamang pinotektahan yung isang tao na talagang pinagtanggol o sinubukang baguhin, naglingkod sa sambayan ng Pilipino sa inyong bansa. Kung meron man siyang nagawa, litisin nyo sa bansa ninyo. Ganun na kayo kainutil? Diba? Kahit na tayo taga-suporta ni Tatay Digong, kung tignan tayo ng ibang mga lahi, ganun-ganun na lamang, dinaig pa kayo ng Timor-Leste. Kontakin nyo, kababayan nyo na yung nasasaktal doon, pero binibigyan siya ng due process. Ine-exhaust muna lahat ng legal option para sa kanyang pagpapauwi kasi merong request eh. Kesyo ito daw Timor-Leste masyado pang immature ang kanilang justice system. So ito ba ang kung tawagin maturity ho ba to? Kay Boying Raymond, anak ng tao, ano nangyayari sa ano natin? Ito bang ano natin? Ito bang justice system natin? Ito ba ang definition ng isang mature na justice system? Yung ipamigay ang former president at hindi kayang litisin sa sarili niyang bansa. Anak ng tao, kapamilya. Isa lang ang masasabi ko at isa lang ang totoo. Ang totoo dyan, bakit nandito si Mayor? Yo! Meron naman Oo tayong yan. batas sa Pilipinas. Yun lamang po ang punto. Kaya saan pa pumunta yung hearing na yan? Diyan po sa aming himpilan, sa aming bulwagan. Isa lang po ang totoo. Bakit nandito si Mayor? Yo! Opo, yun lang po ang atin pong kini-question. Meron po tayong korte sa Pilipinas. Kasi pagka pinag-usapan po natin ang opinion ng mga abogado, walang pupuntahan. Doon lang po tayo sa katotohanan. Meron tayong bansa, kung meron mang kasalanan si Mayor, doon dapat siya nililitis. Hindi po dito. Hindi po tayo nasa ilalim ng mga banyaga. Matagal na po tayong may kalayaan. Kaya sana po, maintindihan po natin lahat, anuman ang inyong politika, anuman ang inyong naratibo, anuman ang inyong kulay. Isa lang po ang katotohanan. Tayo po ay may soberenya. Dapat ang lumilitis sa Pilipino, kapwa Pilipino. Yun lang. Correct! Yun lang naman ho yun. Yun lang yun. Yun lang Hindi yun. kasi yung pinaniniwalaan natin, magiging issue pa yan eh. I-create ka pa ulit ng panibagong kaguluhan. Ayaw natin ng kaguluhan. Doon tayo sa totoo. Huwag natin alisin doon. Pagka nilihis natin kasi, opinion nito, opinion ni ganon, opinion sinabi nito, sinabi nito. Lahat ng opinion ngayon, wala nang saysay. Kasi nandito na si Mayor. Isa lang ang totoo uli. Iuwi na natin si Mayor. Isa lang, yun lang po. Yun lang talaga mga kababayan. Ang panawagan at hinaing ng sambay ng Pilipino ngayong mga panahon na to, iuwi itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto ho, rekta ho tayo. Nako, ito na nga ba sinasabi natin? Ito yung kumbaga, ito kung tawagin ho natin ito, the master plan. Yan. Ano sabi nito nag-usap tong dalawang itong dalawang unggoy na to nag-usap ito Ganito gawin mo, Amy. Patawag ka ng hearing sa Senado. Kunin mo ang simpatsya ng mga DDS. Tapos ako naman, bilang isinama kita dyan sa alyansa ng mga mambubudol, ang gagawin ko dito, Marcos keep sister in Alliances Cavite Sortis. Amy Marcos. Amy says, okay. Diba? So, yung ang tawag dito, yung strategy. Kasi di na pumapasok yan si Amy sa Magic 12 Hindi na pumapasok. Kailangan niya ho ang boto ninyo. Kailangan niya ho ang boto ninyo. Okay, maraming salamat doon sa nangyaring hearing kasi kahit ano pa nangyari dyan, kahit ano pa napag-usapan, naging resulta, wala naman napanagot, walang may kasalanan, lahat sila tama ginawa nila. Kahit pa paano okay pa rin kasi nakita ng ating mga kababayan yung pang-aabusong ginawa ng administrasyon. At doon sa bahagi na yun, maraming salamat. Pero dito sa galaw ng kapatid nitong si Amy Marcos na si Marcos Jr., pinapakita niya na tipong okay medyo di ka na pumapasok sa survey. Kasi dati medyo number 13, number 12 ka. Noong medyo malapit ka pa kay Nadigong. So ang gagawin natin ngayon,
dahil nga kilala ka bilang mangga, gigitna ka na. Pakita mo sa mga taga-suporto ni Digong, dito ka, nasa gitna ka, at dito naman, basta ako dito sa mga loyalista, Ilocano ka day, Ilocano ka, tutulungan ka ng mga kababayan natin. Nasa sa inyo na ho yan mga kababayan kung paano nyo basahin. Pero ang sigurado ho natin dito, meron hong gustong maging mamangka sa tatlong ilog. Diba? Marami hong gustong gawin itong si Senator Amy Marcos na kung saan ang nakikita natin talagang yung pag-uusap sa pagitan nitong si Amy, nitong si Marcos Jr., mga alyansa at kung anong gagawin sa kanyang kampanya. Dahil ngayong mga panahon na to, madam, alam namin ang sitwasyon ng iyong standing mo sa senatorial election. Hindi ho kayo pumapasok. Kaya nga yun hubang ginawa nyo na yun, ang motibasyon para mawin nyo, maibalik ang tiwala ng mga DDS sa inyo. Nasa sa inyo ho yun mga kababayan. Pero ang atin dito, masaya na ho tayo doon sa 10 ilinatag sa atin itong si Vice President Sara Duterte. At sa susunod na video natin, pag-uusapan ho natin yung mensahe nitong si BP. Masaya na ho tayo doon. Tayo ho'y talagang susuportahan natin yan. Mag-INC ho tayo, magba-block voting ho tayo. Yung 10 kandidatong isinusulong nitong si VP Sara, nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero dahil diyan sa pag-skip, pag-sasagawa ng hearing, maibabalik na yung tiwala at isasama yan sa mga kandidato ni Tatay Digong, malayo pa ho mangyari yun. Siguro kung mapakontempt niya alinman sa mga gabinete nitong si Marcos Jr. at publicly sabihin niya na Marcos Jr. magpa-hair follicle test ka, siguro yon medyo pag-iisipan ko pa. Pag-iisipan pa siguro ng mga kasama natin. Ako personally, medyo pag-iisipan ko na yon. Pagka mismo siya, sinabi niya, Marcos Jr., kailangan mo na mag-order ko ng hair follicle test. Diba? Siguro doon, medyo pag-iisipan ko na. O di naman ho kaya, basta alin man doon sa mga kondisyon natin na yon, may mga contempt at dapat sabayan, may mga contempt sa gabinete, sa susunod na hearing, at hamunin niya ng hair follicle test itong si Marcos Jr. Doon, sa tingin ko, pag-iisipan ko na kung susuportahan ko yan si Amy Marcos. Ito mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Distress Mother. Alam ko naman ito lang hinihintay niyo na yung pakinggan yung ating mga mga masasabi natin dito sa video na to O iyarin lamang na hinihintay nyo ho yan. Umpisahan na ho natin itong video na to. Okay? Ayan, finally nalita po Distress natin Mother. siya. At Ganda ni Distress makakapanayam Mother, natin siya ngayon at siya na magkakwento sa panggigipit ng Marcos government at syempre ni Liza at ang kanyang ex. Hi Sheena, so thank you. Sheena, At, si Ma'am Sheena. Ang ganda ni Ma'am Sheena. Finally nag-meet na tayo. Grabe, you know what, talagang from whistleblower Maganda si Ma'am Sheena. na concern sa iyong case Wow. o sa nangyari sa'yo. And now we're here, we're together. So, kumusta ka naman dito sa Belgium? Oh, it's been a very long journey, challenging journey for me. Being here in Belgium is a miracle. For me, this is my second life and my children's life. We are protected here in Belgium. We are quite okay, very well, and we are integrating. My children have integrated as well to the school. Kailangan ko magsalita ng Tagalog. Yeah, sure. Yeah. Sige, madam, sige. Kasi dito sa Belgium, Wala ho tayong maraming dito segue Pakinggan ho natin yung tuloy-tuloy na paglalahad nitong si Distress Mother. Dito kay Binibining Maharlika. lahat ng mga tao, I mean, majority, lalo na sa Flemish area, the Dutch speaking, they all speak English and we communicate in English. But nag-aaral din ako ng Dutch. Mga anak ko, they speak very good in Dutch na, which I'm very happy. It distracts them through their education. So, Sheena, today, gusto ko ikaw yung magkwento sa ating mga kababayan
kung ano yung nangyari sa'yo. Dahil may mga pinakita ako, mga videos kung paano kayo gipitin ng gobyerno ng Pilipinas doon sa Turkey through that fabricated documents or crime. Tama ba? So pwede mong ikwento sa ating mga kababayan, paano ba talaga nagsimula itong ginawa sa'yo ni Francis Chua, ang iyong former partner, at involved ang gobyerno, lalo na si Lisa Marcos Nako, at ang matindi Marcos to. administration? Alam nyo, pardon me pag may ilang moments na medyo iyak pa din ako hanggang ngayon kasi Sa itsura ba naman na yan ni Distress Mother talagang ano ho siya maganda ho ito. Wala pa tayo na pag-usapan doon sa issue nitong si Distress Mother. Nakikita pa lang natin talaga sa tingin natin lapitin ho talaga to ng mga gwapings. Maganda ho si Distress Mother. Tuloy. of course, no, gusto natin mag-move on, no, mag-move forward, mag-build ng new life again. Pero minsan you are confronted of, naaalala mo uli yung pangyayari. I think sa panahon ngayon, I'm emotionally ready na, psychologically ready na din. Patuloy pa din ang ating laban, no? So paano ba nagsimula ang lahat ng ito? Yeah. Yung ex-partner ko na si Francis Lloyd T. Chua, we've been together since 2009. Like any other relationship, may mga problema din sa relasyon. That's very private. Normally, we are very private persons, you know. Lagi ako logical and rational when it comes to, lalo na because I'm a mother of 4 children. Pero hindi kami kasal ni Francis legally, okay? But we work together in one company. I work for him sa construction. I help him because I'm an auditor and syempre, Sa company. sa company, Francis yes. Lloyd Yeah, T. Chua, okay. yeah, okay. So, anyway, ako personally, kaya ko naman i-set aside yung private issues namin ni Francis. Magampanan ko lang yung aking role as a mother, bilang ina sa aking mga anak. Siyempre, as you can see, malaking kumpanya ang kay Francis. Malaki din at malawak din ang kanyang impluensya sa sistema natin sa Pilipinas. Ayokong galawin yan. Quiet lang talaga ako because I don't want to endanger my life at yung mga anak ko. Pero winawarn ko na yan si Francis dati-rati pa na i-stop na namin itong gantong business. No? When you say, sa stop na namin yung gantong business, ano bang business yon? Bakit kailangan i-stop if this is a legitimate business? Well, sa sistema natin sa Pilipinas, may mga bribery talaga. Okay? Nako. Kahit para sa akin, kahit sino man nga ang maupo, kahit matino nga ang maupo, galing from the driver and security guard, talagang talamak yung ating bribery. Yeah. Ganun ang sistema sa atin. I always say that sistema. And tsaka, it's tayo ordinary citizen, no? Bilang Pilipino, honestly, wala tayong magawa. Okay? No, kundi patuloy ang ating faith. Sana naman, no, na magkaroon tayo ng napaka strong economy. Yeah, economy at leader. Yeah. Sa totoo lang, if I have to be honest, at saka alam din ni Francis yan dati, during Duterte time, marami talagang takot, lalo na yung gumagawa ng mali. Yes. Grabe, Hindi ko lang sabihin. Matindi ho yan, ha? So, yung business ni Francis na kapart ka before, involved sa bribery, pag-bribe sa mga government officials and contractors, something like that? Yes. Well, as
I'm working to his company, nakikita namin ang sistema. Wala kaming choice, yeah, or si Francis, kundi gampanan ang sistema. Otherwise, hindi kami maka-receive ng projects, no? Or hindi siya makipag-deal. Ganun ang laro sa sistema. You really have to pay, or meron talagang mga certain commissions from any level of in the politics, in fact. Yes. So, for me, as ordinary citizen, natatakot ako. Okay? Natatakot ako kasi, anong ba ang laban ko? Oy, hindi kaya ako tulad sa kanila. Bisaya ko, no? I try to speak Tagalog. Yeah, no? I can speak Bisaya. Yeah, It's okay. oo. Kanang, adlok kaayo jud ko sa tanan. Diingnan na ako siya. Pero ingon siya na ako, we will stop na daw 2017. Yung illegal business. Sa construction. Kasi Construction. heavily dealing with the government projects. So, okay. But I told him, no, katong nagbulag na may, I remember 2016, I went to psychologist kay kanam. Gikulata man ko anak niya 2016. That was sinulog in January. Kanang kuan na si Francis gabi kasi loso na siya kanang bisag unsa na lang like ako magani na siyang gider nga ako pa nimo mag-hide kag somebody nga mag-follow jud na ako bisag asa kay you know ang answer pick up lang jud no kaya wala jud kay makuha sa ako okay you know. So anyway, so nahitabo ng 2016, panggigipit ni Francis sa ako, and my children was only 2, 3, 4, and 6 years old at the time. And then, gamay pa kayo akong anak ato 2 years old pa jud. So I have to prioritize my children. And pero we try na ko work out ang among relasyon for 1 year, right? Kani private na niya. Yeah, 1 year, 2016. But after the 1 year of therapy, na-realize na ko nga, dili ko responsible to change him. And na-realize na ko na nga, ang true love jud ay nako akong mga anak. And sa kang Francis, di jud na nako siya ma-change. Wala niya gitupad ang iyang promise nga 2017, i-stop na namo ang business. Oo. So, kanang, hadlok ba ko kay, yes, dagan na ba kayong balita, you know? Yeah. We are not legally married normally, di ko mahadlok, no? But still, kay, aga-work ko sa iyang company, no? And then, I told him na magbuwag na ni 2017 because, okay, this is very private already. Nga, kanang, it's not right, it's not fair na, kanang, dili na nako siya love. Okay. And then mag-continue gyapon na among relationship. But he said to me, no, your love will come back. Nahadlok na sad ko. Nahadlok na sad ko kay basig makulatahan na sad ko. Magsige ko og refuse. Yeah. So magsige ko pray, mag-hope nga may tag makakita na siya laing babae o nga ma-in love siya sa laing babae. And in fact, niabot pa gani ang point nga nitabang na gani ko og pangita og candidate for him. Oo, para maka-move on gani siya. Pero okay, we are adults. This is our decision. Being as a parent is another dimension of our role in our life as a parent and as a partner, intimate partner, no? And even as a business person, you are also different. You play a certain role. Yes, yeah. As a businesswoman, as a mother, as an intimate partner, and even as a child. Okay, but why? Nga yung nahitabo man ni in 2022. At the beginning, wala dyan ko ka-gets. Nga nung iya guning gibuhat tanan. And di dyan ko ka-gets, just for the sake of the kids, nga iya ning buhaton, I'm not convinced to that. One, dili good siya close sa akong mga anak or sa among anak. Kaya wala man siya time sa mga bata. No, busy man kaayo siya sa business. Mama na iyang priority. Which makasabot ko sa iya ha. Pero may lang na-delegate sa iya. Me at the same time, ka-work ko sa iyang company, ka-build sa po ko og laing company, no? Na on the side para if mohunong na ang construction company, we continue on a private business nga. Wala na gani involved in the government. Yeah. Yes. Kaya mas para na peace of mind. Okay. Yeah. I'm not hypocrites, I am aware.
And then I mean, this exists. This kind of system exists in this world. Pero kay tungod kay ordinary citizen man ta, we silent ourselves. Yes. Karon, kung gigipit na ko nila in 2022, it was for me it was destined nga mabaw-an nako ang truth nga ilang gibalak buhaton nako. Noong 2022. Oo. We were already in Istanbul. Okay. How we got to Istanbul. Yeah, that's yes. yeah. How we got to Istanbul. Well, at the beginning, towards the end of 2019 and early 2020, before COVID, Francis has been telling me, well, I know already nga na siya death threats because he has to hire bodyguards and has to have to ride on a bulletproof cars. Yes, okay. Yung sila, anak pa sila nga kanang normal man na sa businessman. I was like, naamang gani uban nga senator diha nga in fact sila pa ang I think endanger ang life, no? Wala man gani na siya bodyguard o di man gani siya mag-ride og bulletproof car. Believe kaayo ko. Yeah. And then suddenly ingon siya, Shina, we need to have another passport. Sabi niya. Oo, magkuha daw mig another citizenship and passport, it's a golden visa. I spoke already with di lang na ko i-mention ang company in this live kung kinsa nga company nga among gika-istorya to help us for the golden visa. So we but in my book I will mention it. So we explore Australia, explore Canada, but it takes 5 years before we will get our passport, so that's not an option. We also explore Portugal, the same, it's 5 years. We explore Spain, it's 2 years. Kasi Philippines, there's an agreement between ang countries that are being colonized by Spanish. Like after a year, you can already apply for citizenship. Yes. My question is, bakit kukuha kayo ng ibang citizenship? For what reason? To escape. Escape? Yeah. Kasama siya? Yes. Escape, normally. Escape from the Philippines. Death threats. Yeah. So kasi marami siyang death threats. Yes, marami siyang death threats. Good. Even ako makareceive mga gani ko minsan. Pero but towards the end of 2019, saka pa na siya, nagtugan na ako nga na din ako worse. So, and we explored Cyprus. Yeah. Cyprus normally would be the perfect choice because 6 months lang, you become a citizen, you have your passport already. But it's a huge amount of money. It's 1.5 million euros for an investment as family package. Ang problema, kay dili siya appeal because we are not married. Only me and my 4 Mga kids. bata lang, yeah. So ginapush na sa niya, Shina, anong di na lang man ta magminyo for the sake of the kids. Okay. And I said to him, no. For me, wala ko nagminyo because I wanted to marry to the man that I love, I truly love. Because this is also a reflection I'd like to show to my kids. I call a man as my husband, or my children would respect that too. Yeah. But not necessarily it's Francis. Okay. Yeah. So okay, it will be very painful or hurtful for you, Francis, that I came now to public, and when I came out to the media now. I'm so sorry. I wish we could have had this civil conversation before, but I tried. I did warn you in 2022 kung giipit ko ninyo maayo in Istanbul. And I really thought there in Istanbul mamatay na ko. Okay, but okay. Anyhow, so ingon siya na ko, iya kong di-threatened because my firstborn child is not his child. Yes. Okay, but ingon siya ko na ko, nganong dili nimo tawagan ang papa sa imuhang first child? And ko, what? I was like, what? Why? Because, tanang tao
including ng mga nag-death threat sa iya, thought that is his firstborn child. So, ako naman, how cruel could, my God, my son, okay, my son will not be fully protected, kaya dili man niyang anak, no? And in the Chinese family, when you have an enemy, you know, the first child, not the firstborn child is very crucial. Yeah. They will have it killed or threatened to kill because in the Chinese community, the first child is important. Yeah. Yes, the firstborn child, especially a son. Yeah. So bakit gusto niyang i-kontakin yung father niya? It was just out kanang kuan, di-threaten ko niya, you know, para i-prove sa ako ba nga, di ko worried for his 3 children because the people thought that the my firstborn child is his. But in fact, it's not. It's no longer a secret also to my children. I told them about this too. But okay, nganong sa Istanbul, nganong nahitabo na, nganong naadto sa Istanbul. Because of that, naningkamot ko, makakonect ko og projects in my field, no, o contract with the doctor, no, it's a Swiss doctor, no, na hoping I could get a residency because I do not have 1.5 million to invest for us to get the passports. And he is delaying it in a way, kay gusto siya nga mag-minyo me, para one package lang me, okay? But okay, fast forward, finally, naabot mi sa Istanbul, it was not yet a plan for me to escape, no? I'm not ready, really. Did you go ready? Pumunta ka sa Istanbul for what? Normally, I have a meeting there. Yes, Business meeting. a business meeting. But because due to COVID, we have to stay there. The online, the classes back then were still online. Yeah. Okay. It's not in a campus. So for me, it's practical that I would enroll them in a Turkish private school. And I told him also, and I think this is a nice baby step, you know, for us to get the a legal residency, you know, to keep safe my children. Okay, you don't want to invest anymore for the golden visa because we have also a crisis financially at that time already. Kay COVID pa yan, no? There's no enough money for funds. Okay, so I'm being creative. Okay, then magkipag-contract ko as advisory board advisory here abroad in Dubai. Yeah. Karon at that time in Dubai normally, no, pero kay naipit naman ko sa Turkey, I could not do that anymore. So I translate ko na lang palangga, sorry ha, kasi dahil nga I'm not feeling well during that time, hindi ko na i-suggest kay Sheena na magtagalog siya. Preview po yan, pero sige, try kong i-translate yung mga ibang in Bisaya. So we fast forward, we got our residency. At the beginning, I was scammed, yes. You know, the issuan ko fake residency, but we were not able to use it because I found out quick, yes. So then I do it all the process from zero. I even include my son, please write down first step, what's the first step, what are the requirements for applying for a residency. It's not easy. We got our residency after 6 months now. Yes, pero nag-apply me. Okay. But then, the reason why gusto mong kumuha ng residency sa Turkey, kasi ayaw mo nang bumalik sa Pilipinas, tama? yes, di-threaten naman ko niya. Okay, so gusto ko lang to explain. So, nag-apply siya ng residency sa Turkey, then yung unang attempt, may lumoko sa kanya, which is naikwento ko na dahil kaya siya umalis sa bansa dahil nga dun sa mga death threats sa kanyang pamilya, yung kanyang mga anak, dahil nga si Francis Lloyd T. Chua, according to Sheena, ang kanyang negosyo na involved sa government transactions ay mayroong mga bribery, meaning illegal. Okay, yun yung content kanina na kinukwento niya na nangako si yung kanyang ex-partner na hanggang 2017 na lang na hindi na sila papasok sa ganong illegal business. Kung matatandaan nyo kanina, then hindi pa rin ginawa ni Francis ang pagbagong buhay. Parang ganon. So dahil siya ay worried, ito'y kwento to na rin sa akin ni Sheena, no?
dahil worried siya sa kanyang mga anak na lumalaki at di bodyguard, naka-bulletproof. Wala silang peace of mind sa Pilipinas kasi para silang mga kriminal na hinahunting ng mga kalaban ni kanilang ex-partner dahil sa mga illegal activities. Later on, dun sa mga susunod na sasabihin niya, syempre babanggitin niya yung gobyerno ni Marcos Jr. But ganun pa man, I'm sorry kung Bisaya, English, kasi nahirapan talaga siya mag-Tagalog. Pero Google na mag-subtitle na lang kayo. Pero naintindihan nyo naman kasi mix eh. So para tuloy-tuloy yung video. Okay, pero huwag kayong mag-alala, magla-live interview kami at I will try my best na mag-Tagalog siya para mas naintindihan natin. Okay? Go na tayo. Tinraten ka niya. Did you know? Francis, Yeah, did you know that I could deport you? Sabi niya. Yeah, Okay. that was November 2021 when he visited us. No, because Dahil ayaw mo na siya makasama, tama? yes, that's one. But number one is our safety. Your safety. Yeah. Dahil Yes. maraming death threats. Yes. Okay. Yeah. That's from, the main. from the people na Yeah. ka-business dealing niya or Yeah, illegal yes. business dealing. Yeah, yeah. Okay. He was not really transparent to me of all these things. What I know is the construction, yes, and the logistics, etc. But but anyway, later on in my book, I will I will mention it thoroughly later. But in Istanbul, when he welcomed me that he could deport me, I was like, wow. I said to him like, wow. Don't tell me that you managed to deal with some local people Istanbul. here in Istanbul, because how come I know him very good. He always say that when money talk, everybody listen. Yeah. And So, okay. so now here comes February Of 2022. 2022. When money talks, everybody listen. Okay. February 2022, I discovered that he's been following us because we celebrated Chinese New Year in Dubai with my kids, all four of them. Yeah. Okay. And at that time also, when we celebrated Chinese New Year, we didn't have the physical resident card already, but we have our visas, because if you have an American visa, you can easily get an online visa of Turkey. Yes. Okay. Yeah. So when we get back from Dubai, and we saw, I could mention now the iPad. As parents, Francis and I, if we have old iPads or old gadgets, we give that to our kids. But on his side, he forgot to sign out his Apple ID. All the while, since COVID time, no online classes nila, my son has been using that iPad for the classes. I can imagine, I don't know why the nannies have not seen that content of the iPad. Me too, I don't know, because they've been playing of the Feb iPad. 2022. Okay. Yeah. Feb 2022, that's how I discovered their plans. Their plans. Sino yung their? Si Francis involving other, how do I say, because they are not really politicians, but that has great influence in our system. At that time, it was during campaign. Campaign period. Campaign period. 2022 national election. Okay. And then when I discovered that, I warned Francis, like, When you say you discovered what? Discovered messages? yes, messages, Kani-kanino mga videos. mensahe? Kasi pinakita ko yung message ni Lisa Marcos. May nag-forward sa akin nun eh. And also, text messages. Video text messages. So, you are confirming now na yung mga ipinakita kong video and messages na si Lisa Marcos ay part ng evil plan ni Francis Lloyd T. Chua against you. Yeah. At yung mga fabricated cases sa Pilipinas, right? Yes. The thing is, it was so sad for me to discover the video because she's also a mother. She's also a woman. I don't know what Francis, okay, I can imagine Francis has a great influence over her because they have projects together. They have some dealings together. But the thing is, I'm a mother too, and I'm a woman. This is... Okay, i-hold lang natin yung video, yung iPad na sinasabi niya.
Kung natatandaan ninyo, yung video ni Lisa Tanas noong 2023 na sinasabi niyang hindi daw siya nakikialam sa mga pagpoposisyon sa mga generals o sa AFP, naalala niyo yon. At ito yung pinarinig ko sa inyong audio lang ito para lang ma-recall nyo yung message ni Bianca Zobel, yung kanyang social secretary. Ito yun eh, pakinggan nyo muna to. Liz, hi, sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. Okay, there are people, sabi nga, already out to do some extraction, meaning kidnapping. Kasi pinahold muna, tingnan mo, in the first place, itong si Zobel, yung kanyang social secretary, tsaka si Lisa Tanas, kung titignan nyo, anong kinalaman niya dito? Kung anong authority niya to do the extraction? Tuloy nyo. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like. Okay. Kaya sinasabi yan, mga kababayan, kasama yan sa exhibit ko sa mga kaso ni Lisa Tanas. Pinresent ko to lahat, itong kaso ni Gina. Kasi yung isang general doon, hindi pumayag sa illegal na pagdukot sa mga anak niya. Yan ang tema niyan. Pero pakinggan pa natin. Like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs some needs help from you. Thank you. Liz, hi. Sorry to. Okay, tuloy natin. The system has to, analyze this, Yeah. not just from one side. The thing is, she has a great influence that people working in the government would believe her. Yeah, and this has been used against me. So that means my voice won't be valid anymore because there is a powerful person who has been saying this, English ka. Yeah, I could, yeah. So Anyway. even before ba si Francis at saka si Lisa Marcos magkakilala na may business dealing, even before mangyari sa iyo to? Projects, yes. Mga projects.